Para sa maraming mga katutubong kultura noon ay hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa marami pang bahagi ng planeta, hindi sapat ang mapuksa ang kalaban. Hindi sapat na sila ay dominahin at pasukuin. Kailangan din na sa natalong kaaway ang ulo nito ay putulin. Katay! Kadalasan ay ginagawang display o palamuti ang mga ulong nakukuha sa kalaban at sinisiguradong tanaw na tanaw ng lahat. Marinig kasing ituring din na panindak sa kahit sinong kaaway na makakakita at magbabalak. Pero mga kapatid, para sa maraming kultura noong araw, hindi ito simpleng usapin lamang ng kalupitan. Mahalaga ang pagkuha daw ng ulo ng kalaban dahil sa paniniwalang sa ulo raw nananatili ang kaluluwa o ang diwa ng isang tao. At ang pagpugot daw ay isang paraan para malipat sa nagwaging mandirigma ang life force o yung essence na magdadagdag sa mandirigmang iyon ng lakas. At para sa maraming tribo mga kapatid, ang bilang ng mga bungo at ulong nakadisplay ay status symbol. Para mga tattoo sa ilang mga sinaunang kultura, bawat bungo ay tanda ng katapangan at husay sa pakikipaglaban. Pero mga kapatid, sa ating kwento ngayong Biyernes sa Kababalaghan, sa kakaibang ulo iikot ang ating kwentuhan. Dahil sang araw may lalaking aksidenteng nakahukay at may natagpuan na ulo, hindi po ng tao, kundi ulo ng duwende, na kanyang inuwi sa kanilang bahay. Sa paniniwalang ito raw ay magdudulot ng swerte. Pero mga kapatid, isa lang po ang sigurado sa tanong na totoo kaya ito? Babaguhin po nito ang takbo ng kanilang pamumuhay. At ano kaya ang mangyayari kapag nakita ng mga kapamilya ng binatang nagngangalang Rod? Ito na pong simulan sa Sana Lord ang isang pambihirang kwento. At si Orly Aquino po ang patnugot nito ng dulang pinamagatang Huwag Matakot sa Munting Ulong Pugot. Bakit ang dugo sa ulo ko basta naalala ko ang sinabi ni Jenny? Mahiya ka naman, Rod. Itong ganda kong to, liligawan mo ko? Maghanap ka ng kabagay mo na ordinaryo na nga lang ang itsura, mahirap pa. Dahil sa treasure hunter lang ako at mahirap, nilait niya ako. Yamak. Baka bukay na ako ng ginto ko, Yamanan. Tatapalan ko ng pera ang mukha niya. Ano tong dirmanang ibinalibag kong pala sa inyo kong lupa? Ulo? Sagot na ulo? Lalaki! Nakakakalakot. Mahigim at mabalahibo ang mukha. Tapos niya malalaki at nalilising na mamata. Nagsasalita! Duwende! Bakit na ulan ng duwende? Rod, lasing ka ba? Ha? Hindi ako nakainom na to.
galing ako sa site na pinaghuhukayan natin. Oh, sabi ko na kasi sa'yo, yung sa umaga at maghapon na lang tayo magtrabaho. Pero nagpilig ka pa rin maghukay kahit gabi na. Gigil na gigil kasi ako maghukay ng ginto kayamanan para mapamukhaan ko si Jenny at papakain ko sa kanya mga sinabi niya sa akin. Nabasted ka lang ng dinidiskartehan mo. Hindi niya ako binasted lang. Ilait niya ako. Ha? Hinamak mula pa hanggang ulo. Di lang naman siyang babae, tol. Si Jenny ang kursunado ko kaya gagawin ko ang lahat para maging maamo siya sa akin. Ikaw talaga, nag-aapura kang yumaman eh. Kung ano-anong kabalbalan yung sinasabi mo eh. Totoo nga yun, pare. Totoo may nahukay kang pugot na ulo ng duwende? Ha? Buhay pa at nagsasalita? Oo, eto nga. Nasa plastic bag na dala ko. Nadyan? Sige, buksan mo nga. Sige, patingin. O yan. Ha? Tingnan mo, nasa loob ng plastic bag. Ha? Aso! Makasabalin ako ng aso! Lumayo ka dito, Askal! Layo! Shh! Totoo nga, Rod. Pugot na ulo ng duwende na nasa loob ng plastic bag. Buhay na buhay at nagsasalita. Nakakakilabot. O, di ba? Kaya huwag ka matakot. Pare, surugin na natin ang ulong yan. Durugin natin yan bago tayo atakihin yan. Hindi na to. May plano ako rito. Ano? Anong plano? Anong plano mo dyan sa nukay mo pugot na ulo ng duwende? Kuya Rod? Dumating ka na pala. Narito ako sa banyo, Linda. Sandali lang at lalabas na ako. Anong laman itong inuwi mong plastic bag na nasa ibabaw ng mesa? Ay, naku, huwag mong pakialaman yan. Titignan ko lang. Babae! Kuya Rod! Ano tong nasa loob ng plastic bag? Nakakakilabot! Nagsasalita! Pugot na ulo! Pugot na ulo ng duwende! Linda. Kuya Rod! Huwag ka matakot. Ba't di ako matatakot? Nag-uwi ka rito sa bahay ng pugot na ulo ng duwende. Oo, tama ka. Ulo ng duwende yun. Pero walang magagawang pinsala sa atin yun, kaya malpa ka lang. Ay, naku, kung buhay lang yung mga magulang natin, malamang himatay na rin yung mga yun sa sobrang takot. Inuwi ko rito ang nahukay kong pugot na ulo ng duwende dahil payayamanin tayo nun. Ano bang pinagsasabi mo? Naku, huwag ka na magtanong. Maghintay ka na lang. At bukas makalawa, yaman tayo magkabatid. Nana Puring? Kilala ba kita? Hindi po. Ako po si Linda, taga kabilang barangay. Naparito po ako sa inyo dahil may nakapagsabi sa akin na arbularya po kayo. Totoo yon. Pagdating mo nga tinatawas ako sa loob ng bahay ko. Kaya dito na kita kinausap sa labas. Kasi walang pang itaas yung lalaking nasa sala na tinatawas ko. Nana Puring, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Kailangan ko po kasi ang tulong nyo. Ano bang problema mo? May sakit ka? Wala po. Nakulam ka? Sinapian ng masamang espiritu? Hindi po. May nakakatandang kapatid po ako na nagtatabi ng buhay na pugot na ulo ng duwende. Ha? Buhay na pugot na ulo ng duwende? Opo. Pinoproteksyonan po ng kapatid ko yung pugot na ulong yun dahil naniniwala siyang payayamanin siya noon. Pero natatakot po ako. Baka magsabog ng lagim ang pugot na ulo ng duwende. Basta kampo ng dilim talagang nagsasabog ng lagim. Tama lamang na lumapit ka sa akin. Kampo ng dilim po yung pugot na ulo ng duwende? Malamang, dahil anumang nilalang na nananatiling buhay kahit pugot na ang ulo, ay kampo ng dilim. Nana Puring. Pero wag kang matakot. Tutulungan kita. Lahat ng nalalaman ko gagawin ko para mapuksa agad ang pugot na ulo ng duwende bago pa siya makapagsabog ng lagim.
Magka-partner tayo na to. Teka, Rod. Paano natin pakikinabangan ng pugot na ulo ng duwende? Ha? Yun nga ang pag-iisipan natin habang nagiinuman tayo. Sarap ito May pang yelo. Ganito pare, ipasok kaya natin sa karnabal. Ay, naku pare. Isa na nga yan sa sumaksak sa utak ko pero payayamanin lang natin ang may-ari ng karnabal eh. Paano? Magsarili na nga lang kaya tayo. Magsarili? Oo. Magtayo tayo ng kubol ng paglalabasan natin sa pugot ng ulo ng duwende. Ikaw naman, gagastos pa tayo, tol. Ikaw ba? Wala ka bang magagawang paraan? Baka subukan kong mangutang sa mga kakilala ko. Oh, sige. Madali na natin mabayaran yun pag kumikita na tayo. Teka pre, hindi kaya tayo magkaroon ng problema dyan sa pugot na ulo na yan? Ano naman magiging problema natin? Pugot na ulo lang ng duwende ang iniingatan natin at wala yung magagawang pinsala sa atin. Sigurado ka ha? Naku naman, Nato. Paano kung gamitin ang pugot na ulo ng duwende yung kapangyarihan niya para, alam mo na, para patayin tayo? Pagdating ko rito sa bahay, wala pa si Kuya Rod. Sasamantalahin kong wala pa yung kapatid kong yun para magawa ko yung dapat kong gawin. Yung tinuro sa akin ni Nana Puring. Mabisa ang benditadong tubig na ibinigay ko sa'yo, Linda. Naorasyonan ko na yan. Ibendisyon mo yan sa pugot na ulo ng duwende para mapuksa siya. Ayon pa sa matandang arbolarya, sa bagsik ng bisa ng inorasyon niyang holy water, malamang malulusaw ang pugot na ulo ng kampon ng kadiliman. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras habang wala pa si Kuya Rod. Ang botelya ng holy water. Bubuksan ko na. At bubuksan ko na rin yung plastic bag na tinatago ni Kuya Rod. Babae! Wag! Wag! Namalayan yata ng pugot na ulo ng duwende yung gagawin ko. Wag! Parang nalilisik sa takot yung mga mata niya habang nakatitig sa hawak kong botelya ng holy water. Wag mo isaboy sa akin yan! Wag! Kondisyonan ko na siya ng benditadong tubig. Malusok ka! Duwende! Buksa ka! Tarantada ka, Linda! Kuya Rod! Sinambuhan mo ako! Kasalanan mo! Tarantada ka talaga! Dahil lang sa pugot na ulo ng duwende, sasaktan mo ako! Mumurahin mo ako! Bago ako umalis kanina, pinagpilinan kita huwag mong pakikialaman ang pagod na ulo ng duwende. Pero anong ginawa mo? Di lang pinakialaman mo, pinagdensyonan mo pa ng tubig na benditado. Nalaman niyang botelyang hawak ko na pinagbebendisyonan sa simbahan. Ginawa ko lang naman yung dapat para sa kaligtasan natin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong walang magagawang pinsala sa atin ang pugot na ulo ng duwende? Natatakot ako dyan. Pasalamat ka nga nagkaroon ng lap na sano ang pugot na ulo ng duwende. Kung hingit pa rin na nangyari sa kanya, lalo ko masasaktan sa akin. Kuya Rod! Baka mapatay na kita! Naiintindihan kong ipinagkakaganyan mo, Linda. Nana Puring, sa unang pagkakataon sinaktan ako ng kuya ko. Gusto mong gumanti sa kanya? Bigyan natin ng leksyon ang kapatid mo. Huwag na po. Di tama ang ginawa niya sa'yo. Nagsumbong lang naman po ako sa inyo para ihinga yung sama ng loob ko sa Kuya Rod ko. Di alam ng kapatid mo na sa ginagawa niyang pagproteksyon sa pugot na ulo ng duwende, baka siyang madisgrasya. Yun nga po ang inaalala ko. Di lang kayo, pati ang ibang tao. Dahil sadyang likas na mapaminsala ang mga kampon ng dilim. Baka maging huli na po ang magiging pagsisisi ng kuya ko. Huwag kang mag-alala. Kung nabigo ang una nating pagtatangka, gagawa ko ng paraan para sigurado nang mapuksa ang pugot na ulo ng duwende.
Huwag malakas ang boses mo, Duwende. Rod. Baka may makasalubong ako dito sa kalyat. Parinig ang pagsasalita mo. At magsuspecha na pugot ng ulo ang laman na hawak kong plastic bag. Rod, ayoko mapuksa. Ayun na nga. Ayoko. Kaya nagdadaling kita sa bahay ng kaibigan ko. Sa lugar na di manganib ang buhay mo. Siguruhin mo lang na mapagkakatiwalaan ang pagdadala mo sa akin, ha? Naku, wag mo akong turuan. Alam ko ang dapat kong gawin at pagdalan sa'yo. Nagsisiguro lang ako. Dahil nararamdaman ko na may nagbabalak na masama sa akin. May gustong pumuksa sa bukod na ulo ko. Rod, sino raw yung gusto pumuksa sa pugot na ulo ng duwende? Yun na nga pare, isa raw babae. Ha? Baka yung nakababatang kapatid mo. Naku, malabo. Takot lang ni Linda na saktan ko uli siya. Ano naman ang malay mo? Kaya nga dinala ko na sa iyo si Pugot. Teka, yun bang pangalan ng pugot na ulo ng duwende? Pugot? Yun lang nga pinangalan ko sa kanya. Ano ba? Sige, okay yun. Pugot. Pugot Pugot na nakakakilapot. Kahit di na tayo gumawa ng kubol, kahit dito lang sa bahay nyo, paniguradong kikita tayo ng limpak sa kanya. Oo. Walang problema rito dahil nagsusolo ko. Matagal pa bago umuwi ang misis kong domestic helper sa abroad. Nga pala Nato. Nakakapanghula si Pugot. Talaga? Magaling siyang manghula. Aba? Oo. Dahil nararamdaman niya na may gustong pumuksa sa kanya. Oh? Kaya bukod sa pagsasalita ng pugot ng ulo ng duwende, mas pakikinabangan natin ang husay niya sa panghuhula. Kuya Rod? Kanina pa ako rito sa bahay, Linda. Saan ka galing? Sa isang kaibigan. Sa kaibigan mong babae na gustong pumuksa sa pugot ng ulo ng duwende. Ha? Wala akong alam sa sinasabi mo, ha? Nabalaan kita, Linda. Pagdating sa iniingatan kong pugot na ulo, walang kapakapatid sa akin. Kuya Rod! Pag may masama nangyari sa pugot ng ulo ng duwende, masama rin ang mangyayari sa'yo. Uy! Pugot! Bakit? Lumapit ka sa akin. Lapit! Kilala mo na pala ako. Bakit? Anong problema? Narinig ko tinawag ni Rod ang pangalan mo. Bakit? Parang ligalig ka. Ha? Ano problema? Sinabi ko na kay Rod, may gustong pumuksa sa akin. Huwag kang matakot. Nandito ka sa bahay ko eh. Poproteksyonan kita, ha? Pagtatanggol sa sino mo magtatangkang manakit sa'yo, okay? Hindi mo naiintindihan eh. Pero nararamdaman ko, may kapangyarihan ang gustong pumuksa sa akin. Makinig ka sa akin, ligtas ka rito. Ang ulo ko! Ang ulo ko! Pugot, bakit? Napapano ka? Biglang kumirot ang ulo ko! Wala namang gumagalaw sa'yo ha. Walang masama nangyayari sa'yo. Nararamdaman ko, may gumagamit ang kapangyarihan para buksayin ako. Patindi na patindi ang kirot ng ulo ko para sasabog. Para sasabulit ang ulo ko sa matinding kirot! Pugot! 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 Linda, gumising ka, gising! Kuya Rod? Bumangon ka na, bilis! Bakit ba? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko may alam ka sa kung sino nagpapahirap sa pugot na ulo ng duwende.
Wala akong alam. Sinungaling ka! Bitawan mo ang braso ko! Umamin ka kung ayaw mo masaktan ka. Kuya Rod! Sino nagpapahirap sa pugot ng ulo ng duwende? Sino? Sabi, hindi ko alam eh! Patutugin ko sa sampal ang buhala mo! Huwag mo ako ba nasampal! Huwag mo akong saktan uli! Aamin na ako! Aamin na! Nana Puring! Nana Puring! Ha? Sino ka? Ba't ka biglang pumasok rito sa bahay ko? Ikaw si Nana Puring, di ba? Ikaw! Oo, ako nga. Ba't ba galit na galit ka? Kapatid ako ni Linda. Ha? Ikaw si Rod? Oo! Tinagtada kang gurang ka! Huwag mong pahihirapan ang iniingatan kong pugot na ulo ng duwende, ha? Huwag mo ko sakalin! Hindi ako makahinga! Tigilan mo ang pagpapahirap sa pugot ng ulo. Pag hindi, ibigay ko leg mo. Tutulungin ko ang lalamunan mo. Papatayin kita! Nakita mo na nato. Rod, ang kapal na hawak kong pera, dami. Baka naman. Diba sabi ko na sa'yo, pakikinabangan natin ang pugot na ulo ng duwende. Grabe, ang bilis dumami na nagpapahula sa kanya, no? Pero totoo kasi at tama ang mga hula niya, di ba? Oo, tama. Kaya mabilis na kumalat ng tungkol sa kanya. Kaya may oras na pila ang nagpapahula sa kanya. Buti na lang hindi siya natuloy puksay na matandang albularyang sinugod mo, no? Oo, at magtatanda na yun matapos kong saktan at bantaan. Buti na lang. Malaki-laki yung pagpapartiyan natin ngayon, Oo, Pray! pare. At saka, para mas malaki ang paghatian natin, tatasan pa natin ang singil sa mga nagpapahula. Sige. Diba? Ayos yan. Ngayon mapera na ako. Oo. Tingnan ko lang kung maliitin pa ako at hamakin ni Jenny. Pero mapera na ako. Dapat tayo. Pera, sandali pare. Mukhang pera yun eh. Kaya sigurado, magiging maamo siya sa'yo. Maamong maamo. Rod, nakahukay ka ba ng ginto? Hindi, Jenny. Pero kaya ko ibigay sa'yo ang lahat ng gusto mo. Kapalit ng gusto ko. Ang kamay mo, huwag mong pagkapangin sa hita ko. Malaking halaga yung binigay ko sa'yo. Hindi sapat yun. Akala ko pa naman magiging maamo ka na sa akin. Kung gusto mong maging tayo, magpakita ka sa akin ng kayamanan. Kayamanan? Yun ang gusto ko, Rod. Maraming pera, maraming ginto, kayamanan. Jenny, Kung di mo maibibigay ang gusto ko, sorry ka na lang. Pasensya na po kayo sa kuya ko, Nana Puring. Linda, madali namang nawala ang pasa sa pisngi ko na sinampal ni Rod. Tinulungan niyo na nga ho ako, nasaktan pa kayo. Wala sa akin yon. Ang inaalala ko ay ang lagim na maaaring gawin ng pugot na ulo ng duwende. Yun din po yung inaalala ko. Sa kapangyarihan ng kampo ng dilim, maaari siyang pumatay ng tao. Kung may paraan lang po sana na madaling mapuksa yung pugot na ulo ng duwende. Meron, Linda. Nana Puring. May ibang paraan para mapuksa ang kampo ng dilim. Paano po? Maaasahan ko ba ang tulong mo? Sabihin niyo po, Nana Puring. At kung makakaya ko po, gagawin ko. Di bali na pong saktan ako uli ng kapatid ko. Huwag lang makapagsabog ng lagim ang pugot na ulo ng duwende.
Linda? Ba't parang nagulat ka, Nato? Magpapahula ka rin? Hindi. Yung teka. Kung Kuya Rod mo ang sadya mo, wala siya rito, wala. Hindi ang kapatid ko ang pinunta ko rito. Hindi siya? Kakaalis lang niya para bumili ng ilang pangangailangan namin eh. Nabalitaan ko mahusay mahula yung iniingatan yung pugot na ulo ng duwende. Oo, nakita mo naman. Pila yung nagpapahula sa kanya sa labas ng bahay. Kaya nga gusto ko sanang kunan ng litrato yung pugot na ulo. Kunan? Para ano? Ipapakita ko sa ibang kakilala ko at kaibigan para magpahula rin sila. Okay yun. Sige, mas dadami ang kliyente ni Pugot. Sige. Pugot pa lang ipinangalan niya sa pugot na ulo ng duwende. Pugot. Bagay, di ba? Wala. Pinag-isipan namin yun. Lalim, di ba? Brainstorm pa yun. Ganito. Tapos na magpahula yan nasa loob, ha? Pumasok ka na doon sa kubol ni Pugot at pipicturean mo na siya, ha? Okay, Nato. Salamat. Wala nga naman. Magmadali ka na para hindi matagal na maghintay yung mga ibang nakapila magpahula, ha? Okay? Nana Puring, ito na po yung litrato ng pugot na ulo ng duwende. Mabuti at napadevelop mo agad, Linda. Okay na po ba yan? Oo. Bakit po kayo nagpakulo ng tubig? Kanina ko pa inihanda ito bago ka dumating. Akin ang litrato, Linda. Eto po. Matapos mong masunod ang utos ko, uusal na ako ng orasyon. Shalom. Lalaula. Shalom. Nana Puring, ba't hinulog niyo po sa kumukulong tubig yung litrato ng pugot na ulo ng duwende? Kailangan, Linda. Habang nakababad sa kumukulong tubig ang litrato ng pugot na ulo ng duwende, patuloy akong mag-uorasyon para tiyak na mapuksan ang kampo ng dilim. Shalom. Lola. Shalom. Lalo. Dito sa kwarto, Rod. Bilisan mo. Dali. Rod! Buti dumating ka agad. Ano nangyari kay Pugot? Hindi ko alam eh. Sabi ko nga sa'yo nang tawagan kita kanina, bigla na lang siyang, parang nangingisay. Naku, Pugot! Paano ka na? Rod, may kapangyarihan nais pumuksa sa akin. Na naman? Pigilan mo siya. Parang alam ko na kung sino nagpapahirap sa'yo. Pigilan mo siya, Rod. Pigilan mo, patayin mo. Pugot! Patayin mo yung nagpapahirap sa akin. At bibigyan kita ng kayamanan. Kayamanan? Oo. Ituturo ko sa'yo yung nakabaong kayamanan. Patayin mo lang yung nagpapahirap sa akin. Pag hindi mo siya napatay, ako mabubuksan niya. Nana Puring. Rod! Hayop kang kurang ka! Bitiwan mo ako! Pinalaan na kita! May kutsilyo ka! Kaya pala nangingisay si Pugot. Ibinabad mo sa kumukulong tubig ang litrato niya habang nag-oorasyon ka. Pag di ko napuksa ang kampo ng dilim, magsasabog siya ng lagim. Maraming tao ang mapapahama! Ako mo mapuksa si Pugot! Kung dapat sa'yo! Sisigurin ko ang kamatayin mo. Igilitan kita ng leeg. Linda! Kuya Ron! Ano tong ginagawa mo?
Puring! Kasalanan niyo yun, Linda. Kanina lang kausap ko siya. Nagpunta lang ako saglit sa banyo. Pagbalik ko rito sa sala, nakabalagta na si Nana Puring. Naliligo na sa sariling dugo at bumubulok na yung dugo sa naginit niyang leeg. At walang ibang dapat makaalam nito. Kuya Ron! Sundin mo ang gusto ko, Linda. Umuwi ka na. At itikom mo ang bunganga mo. Pag ipinahamak mo ako, igilitan rin kita ng leg. Papatayin rin kita. Linda. Huh? May tumatawag sa akin. Linda. Ano tong unti-unting nabubuo sa tabi ko? Parang puting usok na hugis babae. Nana Puring? Ako nga, Linda. Patay na po kayo. Huwag kang matakot. Bakit po kayo nagbalik? Ba't po kayo nagmumulto? Kahit patay na ako, hindi pa rin ako makapapayag na mapahamak ang maraming tao. Ba't po kayo nagpakita sa akin? Kailangan mong kumilos. Ituturo ko sa iyo ang dapat mong gawin. Magmadali ka. Anumang sandali, maaaring magsabog na ng lagim ang kampon ng dilim. Bago mangyari yon, dapat mapuksa na ang pugot na ulo ng diwende. Rod, malalim na nihuhukay natin. Wala pa tayo natatagpo ang kayamanan. Maghukay pa kayo! Pugot, baka naman nagkamali ka ng itinurong lugar. Hindi, Rod. Sigurado ako, sa ilalim ng punong mangga na yan, may nakabaong kayamanan. Nagkamali na ba ako sa mga hula ko, ha? Hindi pa nga. Kaya naman, nainiwala ako sa'yo. Sige, hukay pa! Biglang lumabig ang ihip ng hangin, ha? Ayan o, ang lamig. Ano yun? Rod, parang may puting usok na nabubuhos sa tabi natin, o. Ayan o. Hugis babae ang usap, ha? Ano pa rin? Ako nga, Ron. Multo! Multo, Rod! Multo! Tumakbo na tayo palayo rito! Mga hangal! Huwag kayong tumakbo palayo rito! Huwag! Dato, teka lang! Huwag niyo ako iwan! Huwag niyo iwan ang kayamanan! Huwag! Tama si Pugot! Huwag natin iwan ang kayamanan! Pero may multo sa tabi niya! Huwag kayong matakot! Wala siya magagawang pinsala sa inyo! Mapapalayo siya! Paano naman, Pugot? Tuturuan kita, Rod! Tuturuan kita ng dapat mong gawin para lumayas ang kaluluwa ng matandang babae sa ayaw niya at sa gusto! Halika rito, Nana Puring. Lumapit ka sa akin. Talagang hindi ko lalayuan kayo ng kasama mo. Hindi ako natatakot sa kaluluwa mo. Pinatay mo ko. Dahil pinagtangkaan mo puksain ang iniingatan kong pugot na ulo ng duwende. Ang pugot na ulo ng kampo ng dilim. Dapat talaga yung mapuksa. Maglaho dito sa ibabaw ng lupa bago siya makapagsabog ng lagi. Ikaw ang dapat mawala, Nana Puring. Labas ka ng botelya ng tubig. Dinuruan ng pugot na ulo ng duwende ang tubig na laman ng botelyang ito. Dinuraan ang kampo ng dilim. Oo! Ang duraan ng pugot na ulo na ayon sa kanya makakapagpalaho sa anumang uri ng espiritu. Nakagaya mo. Sasabuyan kita ng tubig na may duraan ng pugot na ulo ng duwende.
Rod, unti-unti naglalaho yung multo ng matandang albularya. Mabisa nga para itinuro ni Pugot para maglaho ang kaluluwa. Oo nga. Ngayon wala nang multo kinatatakutan niyo, Rod. Magpatuloy na kayo sa paghukay. Dali! Pugot, oo. Babalik kami ni Nato sa hukay. Okay, Rod. Magbabareta na uli ako, ha? Okay, Nato. At ako naman, ang magpapala ng lupa. Sige, konting tiyaga na lang. Malapit na ninyong makuha ng kabawang kayamanan. Malapit na! Sige pa! Teka, Rod. Teka. Bakit naman, Nato? May tinamaan yung bareta ko. Ito. Anong tinamaan? Anong tinamaan mo? Yan ang matigas. Pugot, may nahukay kami parang katawan. May itim at mabalahibong katawan na pugot ang ulo. Kaya ako natuwa, Rod. Nahukay niyo na talagang pinapahukay ko sa inyo. At teka, Pugot, dyan ba yung kayamanan? Walang nakabawang kayamanan dito. Duwende? Wala. Pinaasa mo lang kami. Pinagod mo kami sa pag-uukay tapos wala. Pugot, nilinlang mo kami. Tawin kita ng bareta ko! Ha? Hindi ka mapalo ng bala. Ang pugot na ulo mo. Wala kayong magagawa laban sa akin! Wala! Rod! Rod, tignan mo! Tignan mo! Ang maitim at mabalibong katawan na walang ulo na nahukay natin. Gumagalaw! Bumabago na! Nato! Lumalapit yung katawan, walang ulo sa paguntulan ng duwende! Tignan mo, nagdidikit na! Nagdidikit siya na! Ano ka babalikan nito, Nato? Ang pagod na ulo ng duwende! Inampot at ikinapit sa laik na katawan mo lang ulo! Ngayong nalinilang ko kayo, ngayong nasa uli ko na ang ulo ko sa aking katawan, kayang-kaya ko na kayong patayin! Rod! Nilinilang pala tayo ng pugot na ulo ng duwende! Ako na to! Ngayon nabuo na uli ang katawan ko! Hahanapin ko ang ermitanyong patraitor na pumutol sa ulo ko at tagba ko na magkaiwalay sa pugot na ulo ko at katawan para hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Pero ngayon nabuo na ulit ang katawan ko, magagawa ko na uli magsabog ng lagim. Papatay ako ng papatay ng mga tao! Bago ka makapagmasabang na lagay, ihataw ko sa katawan mo ang bala! Hindi ka masasaktan! Ngayong buo na ang katawan ko! Nato, anong gagawin natin? Nato! Hindi niyo ako mapapatay! Ipapalo ko sa bungo yung bareta ko! Ha? Ito pa! Hindi! Walang kalabihan! Hindi ba na natin nagalusan ng bareta at pala ang duwende, Rod? Wala tayong kalaban-laban sa kanya na! Halika na, tumakas na tayo, dali! Hindi kayo makakatakas! Hindi ko maigalaw po ang katawan ko, Nato! Ako rin, Rod! Nung ituro tayo ng duwende, may itim na usok na sumirit sa kanyang ituturo dalirit bumalot sa atin! Kaya ba na paralisado po ang katawan natin? Ngayong pareho na kayong hindi makakilos, magpapalabas ako ng kidlat sa daliri ko para tupukin kayo! Duwende! Ako ang harapin mo! Lalong madali kitang mapapatay, babae! Bago mo ako mapatay, isasabi ko sa'yo ang benditadong asin! Salamat, totoo ang sabi ng kaluluwa ni Nana Puring. Ang benditadong asin na iniingatan ko sa bahay ko, yun ang malamang na makapuksa sa kampo ng dilim. Nasayang at di ko nagamit agad nung nabubuhay pa ako. Napatay ng duwende si Kuya Rod at yung kaibigan niya. Nagbuwis sila ng buhay dahil sa paghahangad nila ng kayamanan. Masakit sa akin ang pagkawala ng kapatid ko. Pero ang mahalaga, kaya ako naparito sa simbahan para magpasalamat sa Diyos. Tapos na ang pagsasabog ng lagim ng pugot na ulo ng duwende.